Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel ko. Today's video, Honda Click 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo guys, bigla itong nagkaroon ng counting ingay habang tumatagal palakas ng palakas. So ito daw ay napakumpuni niya ng mga nakaraang linggo, no? Mga nakagasolin siya ng mga mahigit 6,000 daw. So to make sure na meron talagang problema kanyang makina, ay kailangan paandarin mo natin ang kanyang motor at pakinggan nyo kung anong tunog meron ang kanyang makina. Let's go! Medyo ayaw ata kumagat ng starter guys. So try mo natin sa left side na bahagi yung brake nya. Pakinggan nyo guys. So tingin nyo, saan kaya nanggagaling ang ingay ng kanyang makina? Sa kanyang block, sa cams, engineer, timing chain, o mismo sa kanyang connecting rod? Oh no! So ang gawin natin guys ay baklasin natin ang kanyang cover. Tapos unti-unti natin baklasin ang kanyang makina. So patayin naman tayo ng susi. So guys, ang pinakauna kong ginawa muna ay tinanggal ko muna ang kanyang panggilid, no? To make sure talaga na hindi ito apektado ng kanyang panggilid. Kapag marinig natin pagkatapos natin mapaandar ang kanyang motor na may ingay pa rin kahit walang panggilid, possible guys, nasa loob ng kanyang makina ang problema kung bakit nagkaroon ng ganong ingay o tunog ang kanyang makina. So natin ulit at paandaran natin. Yun o, nandun pa rin ang ingay ng kanyang makina guys. Makalampag pa rin. Dito sa itaas, pakinggan natin. So meron din dito guys, no? Malakas din ang kanyang ingay ng kanyang makina, ugong, no? So since baklas natin ang kanyang panggilid, ang next thing gawin guys ay step by step natin ang pagbaklas ng kanyang makina. Tapos doon na natin baklasin una ang kanyang throttle body, next ang kanyang head cover, cylinder head at saka mismo ang kanyang block, pagkatapos ang kanyang piston, at doon natin i-check ang kanyang connecting rod kasi suspect ako guys, no, ito ay connecting rod. Para ma-confirm yan ay kailangan natin baklasin ng dandahan ng kanyang makina. So unahin mo natin tanggalin ang kanyang throttle body, tapos i-drain mo natin ang kanyang coolant ng kanyang radiator guys, kasi matatanggal ang mga hose na dapat tanggalin natin sa kanyang cylinder head na connect sa kanyang water joint at saka impeller. So, sikwatin natin ang kanyang hose ng kanyang gasolina guys, o ang kanyang injector. Kita nyo bang blue na plastic na yan? Sikwatin nyo lang yan pataas. Tapos, unti-unti nyo bunutin ang kanyang hose yon. Next naman, ang dalawang bolt ng kanyang throttle body na 6mm. Tanggalin na rin natin. Pagkatapos ay tanggalin natin ang lahat ng socket na connect sa kanyang throttle body, ang kanyang TPS socket at ang kanyang IEC socket. Pati na rin socket ng kanyang injector guys, yung nasa gitna na nakausli. So pindutin nyo lang siya guys, tapos dandahan yung slide. Yun, ganun lang kadali kung paano pull out ang kanyang socket. So yan, ang next naman, tanggalin natin ang socket ng kanyang injector. Okay. Ang ating partner muna natin, no? Ang ating patatanggalin. Dito sa part na ito guys, nahirapan siyang i-pull out ng socket kasi hindi niya pinindot yung sa gitna. Sabi ko sa kanya, pindutin mo yung sa gitna, tapos ang dadahan mong sikwatin pataas. Matatanggal din yan. Yun, no? Ganun lang. So, since natanggal natin ang kanyang throttle body, next naman tanggalin natin guys ang takip ng kanyang cylinder head. Meron niyang 4 na bolt, no?
sa left side at saka sa right side na ibabaw at saka sa ilalim. At tanggalin natin ang dalawang bolt na yan na plate sa ibabaw ng kanyang throttle body o takip. So yun, natanggal natin ang kanyang head cover. Pwede natin luwagan ang 4 na nut ng kanyang cylinder head guys, gamit ang ating 4mm na socket. Tapos tanggalin natin lahat ng mga hose na makita natin na connect sa ating radiator. Yung malaking hose na yan. So medyo hirap siya guys na tanggalin. Ang gawin natin is luwagan na natin yung clip patras. Tapos tanggalin natin yung 4 na bolt sa kanyang radiator. Bali, 4 na bolt yan. Meron natin radiator guys, no? 2 sa ilalim at 2 sa itaas. Okay. So meron diyang malaki na hose din na nakakabit sa ilalim guys. Tanggalin natin ang clip na yan. Yan, no? Luwagan na natin paurong. Tapos unti-unti natin hilain ang ating radiator. Kasi 2 hose na yan ang nakakabit sa ating radiator guys. Medyo pinahirapan pa sana kasi napaka-virgin pa siguro nitong motor na ito. Kung hindi ba na ito na baklas. So yun, pwede na natin siyang hilain. Since naluwagan na natin ang kanyang hose clip. So yan, malapit na matanggal. Yun, natanggal na natin guys. Ito na ang kanyang radiator. Ang next natin gawin ay siyempre tanggalin natin yung 4 na nut. At tanggalin natin yung 3 bolt sa kanyang impeller. Hindi ko napakita sa inyo ang pagtanggal ng 2 bolt sa kanyang impeller guys. So yung silalim na part na lang napakita ko sa inyo ang pagtanggal ng bolt ng kanyang impeller. Yung part na yan guys. You know. So, pwede na natin sikotin ang kanyang impeller ng dahan-dahan. Medyo may katigasan ng kanyang impeller guys. Kasi grabe talaga ang nilagay na gasket oil. Sobrang dami. Kaya tumigas talaga yung gasket oil sa ating cylinder head. Kaya medyo nahirapan tayong i-pull out ang kanyang impeller. Dandahan natin sikotin yan guys. Matatanggal rin yan sa kalaunan. Napakatigas lang talaga sa part na yan. Kasi nga is grabing liquid gasket o gasket oil ang nilagay nung naunang mekaniko. So maya guys, kapag matanggalan natin yung impeller, doon ko napakita sa inyo kung saang party ng kanyang impeller ang dapat natin tanggalin. Yung 2 bolt na hindi ko pinakita kanina. Kasi nga is na tabunan siya ng chassis yung camera natin. So ito na nga guys, na pull out na natin ang kanyang buong impeller, dala na ang kanyang thermostat. So yan, itong 3 bolt na yan guys o butas, yan po at tatanggalin yung bolt sa kanyang impeller. May 1 bolt na nunod yung tanggalin sa itaas. So ikot-ikotin mo natin ang gitna. Kung hindi ba siya malambot, kasi kapag malambot yan, asahan nyo guys, apektado ang performance ng ating radiator. So goods naman siya matigas. Next na natin gawin guys ay tanggalin ang 2 bolt ng kanyang camshaft sprocket. So meron kayong makitang number 1 dyan sa baba. Yan po ang pagtanda na nakatap ang ating piston at nakatap ang ating camshaft sprocket. May numero po ang ating sprocket guys na makita nyo na imaginary 1 at saka 2. Yung 1 is nasa ibaba na bahagi. Ang yung 2 naman nasa taas. So naluwagan na natin yung 2 bolt ng kanyang camshaft sprocket. Next naman is i-atras natin ang kanyang chain, tensioner chain toser pala. Yan, toser niya pa clockwise, pataas, para mabunot na natin ang kanyang camshaft sprocket kasi nakatulak pa po ang kanyang toser guys sa kanyang timing chain. Okay. Sikotin natin siya pa clockwise para aangat ang ating toser. So pwede na natin unti-unting sikotin ang kanyang timing chain. Kadalasan kasi sa mga ganito guys, no, kapag crankshaft ang nisira, usually talaga kapag Honda Click 125 FI, kailangan buong crankshaft ang mabili natin o set. So kung ito nasa mga 6 plus ito, no, ito yung mga na issue kadalasan sa mga vlogger sa Facebook. Now buong crankshaft ang mabibili natin sa Honda Click. Walang mga
by piece na pisa ng motor. Pero ngayon meron na siya guys, no? Meron ng replacement na mabibili natin na by piece. So yun muna nating bibilhin kung sakaling connecting rod ang problema ng kanyang motor. Kasi napakamahal po ng buong set ng crankshaft assembly. At bago lang nakagastos si Bossy, no, nasa mga 6 plus, no, medyo masakit na rin ang nagagastos niya. So ngayon, kita niyo ba number 1 yan sa baba? At 2, kapag ang 1 sa baba, ibig sabihin guys, nasa tamang posisyon ang pag-tap natin sa kanyang caster sprocket. So goes na siya. Next naman is pwede natin sikwatin ang kanyang buong cylinder head para makita natin ang sitwasyon ng kanyang combustion. So dandahan na natin sikwatin guys. So mayroon pa nakasabit na ignition coil, no? Tanggalin muna natin yan. Saka yung auto sensor niya. So, medyo makapal-kapal na rin ang carbon ng kanyang cylinder head, no? Saka isa sa mga na-discover ko guys, no? Wala akong nakitang cylinder head gasket sa kanyang motor. Kasi ito ay nabaklas na. At ganoon din kalinis ang kanyang cylinder head. So, grabe, sobrang dami ng dumi. Kasi nga is walang head gasket ang kanyang motor. Kaya nagkaroon ng moisture ng oil sa kanyang cylinder head. Kaya nagkaroon ng kanyang senaryo na napakadumi talaga ng kanyang head guys. So, chinek ko ang kanyang block, wala ding head gasket talaga na nakalagay, no? Ang nangyari para sa naka-zero plate. So, next guys, kapag ibalik na natin ito, maglalagay na tayo ng cylinder head gasket. So, next is tanggalin ito ng kanyang chain guide sa baba na bahagi, tapos pwede na natin sikwatin ang kanyang buong cylinder block. Tapos, i-check din natin ang sitwasyon ng kanyang liner. Kasi duda ko itong block na ito guys ay hindi na original, no? Ito ay bagong palit na. Kita nyo man sa kutis ng kanyang block guys. Medyo makintap-kintab pa. So check natin ang liner. Liner check. Maghanap lang tayo ng tamang liwanag guys para makita natin o masilip ang kayod o hairlines ng kanyang cylinder block. So yun, nakita ko na guys, no? Yun, no? Sa part nito medyo kaunti lang ang kayod, no? Try naman natin baligtarin ang kanyang cylinder block sa ibaba na bahagi. Itong sa ibaba na bahagi, medyo marami na rin ang hairlines na kayo, no? Indikasyon talaga guys na nakatikim ito ng kaunting langis ang kanyang makina. Pero so far goods pa yan guys, pwede pa yan mapakinabangan. Ang pinaka-importante is mahanap natin yung nag-iingay sa kanyang makina. So, tanggalin mo natin ang kanyang piston. Unahin mo natin tanggalin ang kanyang base gasket. Buti na lang meron itong base gasket guys, no? Pero wala talaga siyang head gasket. Chinek ko talaga ang kanyang block at saka yung head. Wala talaga akong nakitang head gasket na nilagay ng naunang mekaniko. So, at nakita ko rin ang kanyang block guys, hindi na original. Ito ay replacement na. So, tanggalin mo natin ang kanyang piston. Para makita na natin ang side play at mapukpok na natin ang rubber mallet ang kanyang connecting rod. Para meron tayong partial na idea na ito talaga ang salarin kung bakit nagkaroon ng kalampag o ugong ang kanyang makina. So yan, tanggal ang kanyang piston. Check mo natin ang kanyang piston guys. Kung goods pa rin ba at walang gaanong gas-gas. Goods naman siya, no? Sa ilalim, check natin. Yun, super goods pa ito. Pwede pa ito guys. Pwede pa ito. Kasi yung mga piston ring at saka oil skipper niya at oil ring gumagala pa naman. At hindi nag-stack up. So, alag-alugin mo natin ang side play. Sa part na yan guys, na napil ko, may side play na talaga siya. Malaki. So, pailawin mo natin ang ilaw ng ating camera. Kasi medyo may kadiliman ng kaunti. Check natin ang side play. Yun, no? Kita nyo ba yung side play na yun guys? Yun, no? Malaki na talaga ang side play ng kanyang connecting rod. Ating partner naman, ang paalugin natin. Para may idea rin siya kung ganito ang problema kapag connecting rod ang sira. Ganito ang magiging ingay ng makina kapag connecting rod ang sira. So far daw, malaki talaga daw ang alog.
So, to make sure talaga guys na kailangan natin siyang pukpukin gamit ang ating rubber mallet. Kung magkaroon ba ito ng tunog kapag pinukpok natin ito ng rubber mallet. Kasi una namin chinek talaga yung side play. Sa side play lang, alam na natin guys, no? Abnormal lang ang side play ng kanyang connecting rod. So, pupukin natin ang rubber mallet at pakinggan nyo. Sarap yung kakuan. Sige. Sige. Yan o, klarong-klaro guys, oh. Wala. Yun guys, no? Nasa mga 80% ang aking pagdududa na connecting rod talaga ang problema ng kanyang motor kung bakit nagkaroon ng ugong ang kanyang makina. Ay syempre, para matotal 100% talaga na connecting rod ang kanyang motor, ay kailangan natin i-pull out ang kanyang buong makina at hatiin natin ang dalawang cranky shell. Okay. 2 hours later. So ito na guys, na napulat na natin ang kanyang buong makina. Ay syempre, before natin baklasin ang tuluyan ng kanyang makina guys, ay kailangan natin i-double check ang tunog ng kanyang connecting rod gamit ang ating rubber mallet. So yan po ang kanyang chassis guys, o ang kanyang buong motor. So dito pa lang, i-double check muna natin. Yun o, klarong-klaro talaga siya guys. Confirm talaga na ito talaga ang sira ang kanyang connecting rod. Ay syempre, before natin baklasin ang kanyang dalawang cranky shell, ay kailangan natin tanggalin ang kanyang plate. So ito yung nagsisilbing takip ng kanyang timing chain at saka oil pump. Since natanggal natin ang mga bolt na yan guys, nung nasa chassis pa siya, kasi nga tinanggal natin ang kanyang magneto. So sa part nito, sisikotin na lang natin siya ng dandahan. Yun. Ganyan po kalinis ang kanyang plate, guys. Nakita nyo naman, diba? Sobrang linis. Sa dami ng oil, halos di na makita ang itsura ng ating plate. So, ngayon, ang next natin tanggalin ang kanyang oil pump. Ang oil pump niya, guys, ay hindi bolted, no? Parang in-insert lang siya at merong guide. So, pwede na natin siyang sikotin gamit ang ating dalawang daliri. Ng dandahan. Yun. Next naman, ang kanyang tensioner chain guide. Kailangan tanggalin natin ang kanyang plate din, ang kanyang chain guide, para mabunot na natin ng tuluyan ang kanyang timing chain. So yan, meron pa yan parang pin guys, o spring. Yun, yung spring na yan. Tapos meron pa yung isang pin. Saka natin makuha ang kanyang chain guide. Yun. Next naman, ang tanggalin natin ang kanyang timing chain. So, dito natin hugutin yan sa loob. So, gagawa tayo ng video guys, no? Kung ano ang sukat o haba ng timing chain ng ating Honda Click 125 FI. For the meantime, ito muna ang ating i-upload. Itong pagbaklas ng kanyang makina part 1. So, meron itong part 3 guys, yung papunta tayo sa machine shop at magpapalit tayo ng connecting rod. At ang last part naman is yung pag-assemble. So, lahat ng mga bolt na nakita natin sa kanyang crankcase, tanggalin natin guys. Para maiwalay na natin ng tuluyan ang dalawang crankcase shell at makonfirm na natin at mawakan natin ang kanyang buong crankshaft assembly. So, itong crankshaft assembly guys, no, sa Facebook is napaka-controversial nito kasi nga sabi nila wala daw bypass na pisa ng connecting rod na genuine. So, kadalasan sa mga genuine ng crankshaft ng FI na Honda Click is set, pati na side bearing at saka connecting rod. So, automatic plug and play na lang siya. Pero, mayroon namang nagsasabi na pwede siya bypass. Kaya nga lang is hindi siya genuine. So, yun nga guys, kita na natin natuyuan talaga ng langis ang kanyang makina. Kasi nangingitim na ang kanyang loob ng kanyang crankcase shell. So, medyo may katigasan itong part nito guys. Kailangan natin pukpukin ang kanyang buong crankcase. Crankshaft pala. Lagyan mo natin ng nut
ang kanyang dulo sa panggilid para hindi masira ang kanyang thread. Saka natin pukpukin ang kanyang crankshaft palabas. So yun, konti na lang at matatanggal na natin siya. Sampukpok na lang. Tatlo pala. So yun, natapulatan natin ang kanyang crankshaft assembly guys. Tanggalin natin ang kanyang nut na nilagay natin sa kanyang thread para iwas loose thread o tabingi. So ibalik muna natin ang kanyang nut guys. Yun, sumayasayaw-sayaw pa ang kanyang crankcase. Parang tatagilid ata. So lagyan natin ng kahoy para balanse yung kanyang makina. So ngayon guys, ito na yung moment of truth. Mahawakan natin ang kanyang buong crankshaft usigonyal. Yan ber. So, kailangan natin siyang tanggalin ang bearing na yan guys. Kasi kailangan natin check ang number ng bearing na yan para mabilihan natin ng bago. So, pupukin mo natin. So yun guys, rinig na rinig niya ang laking untog. Tutok-tutok ang kanyang connecting rod. So confirm na confirm guys na ito talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tunog kalampag ang kanyang makina o ugong. Pati side play na rin, no? Abnormal na rin ang kanyang side play, no? Kaya natin makahanap ng bypass lang guys ng dalawang side bearing at saka connecting rod para makatipid si bossing. Pupunta tayo sa bayan at syempre magpapa-align tayo sa machine shop para sa ating part 2. Kapag tayo ay nagpapalit ng connecting rod, kailangan talaga magpapalit din tayo ng side bearing guys. Compulsory po yan, lalo na sa mga Honda Click na motor. Kahit hindi pa yan sira guys, kasi yan po ay pupukin sa machine shop at mahirapan silang matanggal yan na hindi masisira. Kaya need talaga natin bumili ng bagong side bearing. Pupunta tayo sa bayan, maghanap tayo ng connecting rod at dalawang side bearing para mapapraise natin sa ating machine shop. 2 hours later. Andito na tayo sa machine shop at dala na natin Ating crankshaft kung saan magpapamachine shop na tayo sa ating connecting rod. So, kailangan i-pull out mo natin ang kanyang connecting rod guys. Siyempre, para masilip na rin natin ang sitwasyon ng kanyang pin at saka stick bearing. So, kailangan muna nating paghiwalayin ang ating dalawang counterweight. So, yan guys, tatanggal ang kanyang kabilang counterweight at masisilip natin ang sitwasyon ng kanyang conrod. So, ito na guys. Yun, no? Ang laking gas-gas, kayod, butlig-butlig. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tunog helicopter ang ating makina. Kapag yung connecting rod ay mayroong ganyang sitwasyon, matik na guys, gastos malala talaga. Lalo na sa mga Honda 125 na FI. Kapag overhaul nito ng NMAX, no? Ganito din ang problema ng kanyang connecting rod. Yung NMAX na i-overhaul natin at saka yung click is halos magkapareha lang po ang tunog ng kanilang makina. Connecting rod din ang salarin sa NMAX na in-overhaul natin. Ngayon naman sa Honda Click guys, klarong-klaro, connecting rod din ang salarin kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang kanyang makina. So, walang takas si bossing guys. Gastos malala talaga. Check din natin ang kanyang stick bearing. So, yun. Medyo may alog na rin ito guys, no? Malaki na rin ang mga play ng kanyang stick bearing. So, ito naman ang mga side bearing natin. Itong bearing nito ay nakapabor sa panggilid natin o sa left side na bahagi. So, ang kanyang digit po ng number is mga nasa 7 guys, no? Ibig sabihin, special bearing po ito at pwede natin mabilin sa Honda. So, ito naman ang kanyang right side bearing na nakapabor sa magneto. May 7 digit din na number ang kanyang bearing guys. Special bearing din ito at pwede natin mabili din sa Honda. Next naman natin silipin ay ang kanyang crank pin, no? Kung saan push pa ni bossing sa ating isang counterweight. So, kapag mabunot na yan guys, makikita natin ang kanyang sitwasyon kung mayroon bang gas-gas o wala. So, ito na. Kung napagmasdan nyo guys na medyo makintab pa. Pero kapag binasi-masi mo, hinimas ang kanyang pin, ay mapil mo na medyo magaspang na talaga. At meron na rin siyang pinong-pinong hairlines o guhit sa gitna guys. So, ito rin ay kailangan natin palitan. So, maghahanap tayo ng set na connecting rod nito guys, no, sa bayan. Para mapalitan natin siya ng bago.
Usually talaga kapag connecting rod guys, mas malaki talaga ang tama ng ating crank pin. Pero sa case kay Bossing, no, mas malaki ang tama ng kanyang connecting rod kumpara sa kanyang pin. So, try natin silipin uli ang kanyang connecting rod. So, ito na guys, ang kanyang connecting rod. Yun, no? Mapaibaba at saka mapailalim, no, na posisyon ng kanyang connecting rod. May tama na talaga siya. So, maghanap tayo ng set na connecting rod. So, ito na nga, nakabili na tayo ng set na connecting rod. Yan po ay Makuto ang brand. So, check din natin ang kanyang laman ng kanyang connecting rod set. So, dyan ang inclusion ay isang pin. So, ganyan po ang itsura ng kanyang pin kapag hindi pa masyadong gamit na gamit. O brand new pa, o fresh na fresh. Kumpara sa kanyang naunang pin na marami ng mga pinupinong hairlines o gasgas. Dala na rin sa ikot ng stick bearing. Pati connecting rod, sobrang gamit na rin. So, syempre, check din natin ang ating bagong connecting rod at saka stick bearing, guys. Para makita nyo rin ang itsura niya, no? Bago natin siya ikabit. So, unahin natin itong kanyang connecting rod. So, ito pong itsura ng ating loob ng ating connecting rod, guys, kapag hindi pa siya nagkaroon ng butlig-butlig. Ganyan po dapat ang kanyang kakintab. So, yun, no? Diba? Ang layo nasa kanyang naunang connecting rod. Napakakintab at napakaswabe. So, Lods, Idol Pops, ano bang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo? Maraming mga dahilan, guys. Pero unang-una is yung sobrang gamit na gamit ang ating motor. Pangalawa is umabot na sa kanyang lifespan. Ang pangatlo is napabayaan sa langis. Kasi po yung langis kapag maliit na lang ang level ng langis ng ating makina, maaaring hindi na makapenetrate sa ating crank pin, stick bearing. Kaya yun ang nangyayari, nagkaroon siya ng metal to metal contact at ang unang nasisira ay ang ating connecting rod mismo. So, kailangan guys, alaga tayo sa oil kahit na ang ating motor ay gamit na gamit. Pero kapag umabot na talaga sa panahon is wala tayong magawa dyan. O tinatawag natin lifespan na talaga sa kanyang connecting rod. So ito namang side bearing natin guys ay nabili din natin sa Honda. Yan po ay genuine. So kailangan natin ipakabit ito kay Bossing para makita natin at makumpara natin ang tunog ng ating connecting rod o crankshaft kapag bagong palit. So yun ay kabit ng ating bagong crank pin guys. So, kailangan mo na dapat nakasintro yung crank pin paglagay ng ating counterweight. So, dapat hindi yan tumagilid, no? Kasi kapag tumagilid yan, maaaring tatabingi ang ating crank pin pagpasok sa ating crankshaft. Kaya kailangan mo natin kaunting paluin para magkaroon na yung sentro ang ating crank pin yun. So, kapag nasentro na siya, pwede na siyang isalang sa ating presser at dandahang i-press pababa para magkaroon ng level sa surface ng ating crankshaft. Kapag gano'n na, is pwede nang ilagay ni Bossing yung ating stick bearing at saka bagong connecting rod natin. Para maisampa na natin ang ating kaliwang bahagi ng ating crankshaft. So, konting push na lang. Kapag nagde-level na yan guys sa surface nating crankshaft sa ilalim, next naman is ilalagay na ni Bossing ating connecting rod. So, yun, ilagay na ating connecting rod. Ang next naman is nakapatong ng ating isang counterweight. Yon. Kapag naibaba ng ating counterweight at nakadikit na siya sa connecting rod ng kaunti, doon na naman siya i-align guys. So, kailangan naka-align ang pag-ikot ng ating crankshaft para maiwasan magkaroon ng vibration ng ating makina. So, itong pressure ni Bossing guys ay mano-mano lang, no? At hindi siya gumagamit ng dial o anumang klaseng device para makuha ang kanyang alignment. So, sa profession ni Bossing, medyo matagal na rin siyang gumagawa ng mga ganyang paraan na pasimpleng technique lang. Amazing! So, never naman ako na job sa trabaho niya, kaya proven and tested na rin ang ganyang paraan niya ng pagkabit ng ating connecting rod. So, yun na, align na ni Bossing guys, no? Nagkaroon na siya partial align. So, sinecheck niya, okay na ang ikot na at naka-align na ang dalawang counterweight natin. So, ang pinali niyan guys ay ikakabit na ating dalawang side bearing. Kaya lang hindi natin nabidyoan ang pagkabit ng side bearing kasi
pinahawak ni Busing sa atin ang ating buong crankshaft at doon na pinapalagay ang dalawang side bearing. So, sa part ito guys, ito na yung pinali ng ating buong crankshaft. Tapos na siyang ma-align. At syempre, sound check muna sa ating bagong kabit na connecting rod. At ang kanyang side play. Ha? Ito kanina, na-play side play. Yun, goods na rin ang kanyang side play guys. Okay. Pwede na natin itong ikabit sa ating makina para mapaandar natin. Itong mga sirang pisa na galing sa kanyang crankshaft ay dalhin natin sa shop para mapakita natin sa ating customer. Para ma-assemble natin ang kanyang buong makina. Okay. The next day. Dito na tayo sa ating shop at tapos nating malinis ang dalawang makina niya. Nagkapalit rin tayo ng bagong connecting rod, no? At syempre, ang kanyang side bearing. So, ito na po ang ating crankshaft at bago na rin ang ating connecting rod. Okay na rin ang side play ng kanyang connecting rod guys. Wow! So, yan, napaka-smooth na, no? At syempre sa part 2 guys, doon ko na rin pinakita sa inyo ang sitwasyon ng kanyang conrod. Pati na rin ang tunog ng ating crankshaft pagkatapos magpalit tayo ng kanyang connecting rod. Syempre, kailangan na natin i-assemble ang kanyang makina. Before di pa-assemble guys, ito yung hitsura ng ating connecting rod, no? So, yung gas-gas na yan, kahit napakaliit lang yan, pero malaki na po ang impact na mangyari o tunog na may palabas sa ating makina. O maramdaman nyo talaga ang parang kalampag. So, itong pin niya is wala siyang gaanong damage, no? Pero ito talaga ang napuruan ang kanyang connecting rod. Pero yung stick bearing niya, guys, maluwag na talaga. Yun, no? Malaki na ang kanyang side plate. Yan rin ang dalilan kung bakit malaki ang side plate ng connecting rod sa kanyang crankshaft. Before natin simulan natin trabaho, guys, ay kailangan natin bagahin ang kanyang crankshaft. Para ipasok natin ang isang side bearing niya na sa left side na bahagi. Kasi yung left side na bahagi ng kanyang side bearing ay malaki. At the same time is, yan ang pinakamatigas na part o pinakamahigpit na part sa ating crankshaft. So, para mapasok natin yan, kailangan natin bagahin gamit ang ating blowtorch. Kahit mga 20 to 30 minutes ang pagbaga natin sa ating crankcase, guys. Pero itong crankcase lang na left side na bahagi ang yung babagahin. Kasi yung right crankcase na ating crankcase shell, guys, ay malambot na siyang ipasok ang ating crankshaft. So, pwede na natin isalpak ang kanyang crankshaft. Before natin isalpak ang kanyang crankshaft, lagyan mo natin ng pampadulas ang kanyang makina. Yung salpakan ng ating side bearing. Saka natin unti-unting isalpak ang kanyang crankshaft. So, yun. Konting pihit, tapos paikot-ikotin na rin natin. Yun. Kapag na ilagay natin ang kanyang crankshaft, guys, kailangan natin paikot-ikotin ng ating crankshaft. Kung goods ba ang pag-ikot at hindi ba ito disalign. So, goods naman siya, guys. Ang next thing gawin ay, syempre, maglalagay na tayo ng liquid gasket sa ating dalawang crankcase. So, sa paglagay na ng liquid gasket o gasket oil sa ating crankcase, guys, depende na sa inyo kung isa lang ba o dalawa ang lagyan niya. Pero so, kung ako tatanungin nyo, guys, yung nakasanayan ko talaga is dalawa talaga crankcase ang nilalagyan ko. For assurance talaga na yung magkaroon ng back job ang trabaho. At syempre, may iwasan natin pagkaroon ng leaking ng oil sa center crankcase ng ating dalawang makina. Pero totally talaga, guys, no, kung kayong masusunod, pwede lang isa. Pero dapat kapalan nyo ang paglagay sa isang parte na bahagi ng ating makina. Pero kung gusto nyo malinis talaga tingnan, guys, yung both side nating crankcase, pwede rin both lagyan natin. Pero kaunti lang. Para hindi naman sa sumubra. Kasi yung sobra is pangit naman tingnan kapag sumubra ang paglagay natin ng liquid gasket o gasket oil sa ating makina. Kahit anong klaseng liquid gasket, guys, mapamiti gasket, liquid gasket, gasket oil, 3-band, as long as pwede sa ating center crankcase at hindi tayo magkaroon ng aberya kung sakaling ma-assemble natin at napaandar natin ating makina na magkaroon ng leaking sa center. So, siyempre, lagyan na natin na pampadulas ang ating right side bearing. So, dito, guys, no need na natin bagahin pa ng blowtorch sa ating crankcase kasi kunting alalay lang ang pagsalpak ng ating crankcase. May masasapak din natin ang dalawang crankcase na yan. At may i-dedicate na rin natin ang dalawang iyan. Okay. So, yun. So, siyempre, kapag may lagyan na natin yung dalawang crankcase, guys, ay ibalik na natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang makina ng isa-isa. So, itong mga bolt ng click, guys, is malaki po ang kanyang ulo, no? So, di katulad ng mga iba is maliit lang kanyang ulo. Pero itong click is gagamit tayo ng 10mm na T-range. Kasi nga is malaki ang ulo ng kanyang mga
bolt sa kanyang makina. Ito yung kagandahan ng Honda Click guys, kasi mahigpitan mo talaga siya ng proper at hindi magkaroon ng kaunting problema kung sakaling magkaroon ng pagbilog sa ulo ng ating mga bolt. So yun lang guys. So siyempre kung ikaw ay bago pa sa channel at siyempre ngayon napadpad, sana huwag kalimutan mag-like at subscribe at pakipollow na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. At siyempre hindi po natin makalimutan ay shoutout nga pala sa lahat ng ating mga solid followers at tagapanood sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa walang saong suporta at laging pagsubaybay sa ating mga videos na ina-upload. So, nakidikit na natin ang dalawang crankcase guys, ay siyempre kailangan natin paikot-ikotin ang ating crankshaft kung hindi ba siya stuck up or smooth ba ang pag-ikot ng ating crankshaft. So, dapat napaka-smooth guys tulad ng ganyan. No? Kapag naisaplak na natin ang dalawang crankcase para hindi may iwasang magkaroon ng vibration sa ating makina kung sakaling mahirap paikotin ang ating crankcase kapag naisalpak na natin dalawa. Dapat balanse po at tama ang paglagay ng ating bolt para maging maganda ang resulta ng pag-ikot ng ating crankshaft. So, next naman guys ay maglalagay na tayo ng ating timing chain. So, siyempre gagawa tayo ng video kung ano ang sukat o haba ng timing chain ng Honda Click 125 kapag matapos na natin ma-upload ito ang ating part 3 o finale ng ating video. So, doon ko napakita sa inyo guys kung ano ang sukat ng ating timing chain at siyempre kung paano ito bilangin na hindi kayo mahihirapan at madali lang ma-identify ang haba ng ating timing chain. Next, ilagay natin ang kanyang chain guide. Siyempre, ilagay na rin natin ang kanyang bolt. Tapos, isang spring. May spring na guys, sa ibaba na bahagi natin chain guide. Yan, parang may bilog niyan. Spring po nakalagay dyan. So, pagkatapos ng spring, saka ilagay natin ang kanyang stopper. So, yan po ang kanyang stopper. Kapag tapos natin ilagay ang kanyang stopper at higpitan, next naman natin ilagay ang kanyang oil pump. So, yung parang plastic lang siya guys. So, merong guide yan. Yan parang tabas na nakita nyo sa kanyang fuel pump at meron parang guide yan sa gitna sa ibaba is dapat naka-coincide ang dalawang yan. So, para maisapak natin at magkaroon ng level ang ating gear ng ating pump at the same time yung gear na yan sa ibabaw ng ating crankshaft. So, dapat naka-align yan. Kasi, dyan po kumukuha ng supply ang ating oil papasok sa ating cylinder head. Kaya nga po tinatawag siya na oil pump. So yan, naka-align ang dalawa. Siyempre, para malaman din na naka-coincide yung guide sa ating pump at sa ating fuel pump ay siyempre guys, iikot ang ating fuel pump at may tamang level ang dalawang yan. Yung gear ng ating crankshaft at the same time gear ng ating fuel pump. Pag naging okay na siya at umikot na ating crankshaft sa kanyang tamang posisyon, pwede natin ilagay ang kanyang plate. So, itong plate niya guys, yan. So, pwede natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal dyan. So, ito yung itsura ng ating plate guys, na hindi pa natin siya nalinis, no? Yun, pinicturean ko talaga siya guys. Kinuhaan ko talaga siya ng picture para makita niyo kung gaano kalinis nang hindi pa natin siya nilinis ang kanyang makina. So, ngayon guys, ito namang itsura natin plate pala pagkatapos ating malinis ang kanyang makina. Sa loob ng 3 years, first time pa itong nabaklas at nabiyak ang kanyang makina guys. Kasi itong motor na ito ay nasa 2021 daw model, sabi ni owner. So, nalagyan na natin ang lahat ng mga bolt sa kanyang plate. At siyempre, yung stator niya guys at saka magneto, saka natin sasalpak yan sa kanyang chassis once na ilagay na natin yan guys. Kasi doon nakatouch sa kanyang stator sa kanyang electrical harness. So, next naman guys, ilagay na natin ang kanyang piston. Since nakabit na natin ang ating panggilid sa right side, next naman natin kabit ang kanyang block, piston at the same time ang kanyang cylinder head. So yung piston guys is meron sa palatandaan IN, ibig sabihin naka sa intake position o ibabaw na bahagi, yan nakaposisyon ang ating piston. Pag wala kayo nakita ng IN, dot or arrow, ibig sabihin nasa ibabaw na posisyon. Ang nakalagay dyan is standard ang piston guys. Itong naobserbahan ko, itong piston niya is parang replacement na siya guys, no? Kasi yung lock nga is meron siyang parang tabingi sa gitna. So kapag merong yung lock niya sa ating pin is parang may nakahilera sa gitna na parang lagayan ng long nose, ay patandaan niya ng ating piston or block ay hindi na original. So siyempre before natin ilagay ang kanyang lock ay kailangan natin lagyan ng basahan ang kanyang bunganga ng kanyang makina guys, para maiwasan natin matalsik yung lock kung sakaling magkaroon ng error ng paglagay natin lock sa kanyang pin. So nilagay natin ang kanyang lock. Yung ring ingap guys is both nasa ibaba at sa itaas yung dalawa. So bawal yan magkatabi kasi yung ring habang tumatagal na
Nag-ups and down yan sa ating block. Unti-unti yang umiikot at dumidikit ang bawat dulo o gap ng ating rings. So, mas may is meron siya talaga siyang gap. Next naman ilagay ang kanyang base gasket. Tapos, yung kanyang timing chain. Yun, para hindi sumabit yun sa kanyang base gasket. Next naman, ilagay natin ang kanyang cylinder block, guys. So, lagyan mo natin ng kaunting pampadulas ang ating piston pin at the same time yung rings. Para may sarili na silang lubrication kung sakaling matagal makapenetrate yung oil sa ating makina o sa ating piston. Lagyan din natin ng kaunting pampadulas ang ating block. So, ito yung block, guys. Obserbaran ko, wala na nitong, hindi rin ito original, guys. Nakita ko parang yung kutis talaga is replacement na siya. Kasi nung interview ko si Bossing, sabi niya daw is parang nabiyak na daw itong cylinder head at block. Yung buong makina lang is tayo nakabiyak. Pero yung block is parang bago na daw. Kasi nga, yung head niya, guys, is wala siyang head gasket nung binaklas natin siya. At the same time, walang dalawang stud bolt sa tagiliran ng kanyang block. So, bumili tayo ng head gasket na genuine. At the same time, bumili tayo ng dalawang mataas na stud bolt. Kasi yun ang mga kulang-kulang sa kanyang mga makina. Hindi ko alam kung bakit hindi binalik ng mekaniko. Pero bawal talaga, guys, na walang dalawang stud bolt sa kanyang block. At the same time, yung head gasket. Kaya pala naliligo ng oil o leaking ang kanyang makina kasi nagmumoist niya yung oil sa ating block at saka sa head. Dahil walang head gasket na nilagay ng naunang bumaklas dito sa kanyang makina. So, nilagay na natin ang kanyang block. So, next naman, guys, ilagay na natin ang ating chain guide sa baba na bahagi. Pagkatapos ng chain guide, saka natin ilagay ang ating bagong cylinder head gasket. So, itong gasket na binili natin, guys, yan po ay genuine at nakahalaga ng 160 pesos lamang. So, walang head gasket yan, guys, sa nauna. Sa huling bumaklas ng kanyang makina. So, pagkatapos ng head gasket, saka natin ilagay na naman ang kanyang cylinder head. So, malinis na rin ang kanyang cylinder head, guys. Grabe, todo talaga, nilinis ko talaga ito. Lahat ng mga dumi, ng mga likabok, mga putik, dumikit at tumigas, kiniskis ko talaga at kinudkud para bumalik yung linis ng kanyang makina. So, yan po ang itsura ng kanyang cylinder head, guys, di ba? Ang layo sa nauna nung binaklas natin siya. Wow! So, salpak na natin. Pagkatapos yung timing chain, huwag natin kalimutan baka mahulog yun sa loob ng makina. Makaaberya pa at madagdagan pa ang ating oras. Yun. Pagkatapos na lagay natin yung head, guys, ilalagay natin dalawang mataas na bolt na wala nung binaklas natin siya. So, ito yung binili natin sa bayan, guys, yung mataas na bolt na yan. Kasi walang available at walang bolt tayo nung binaklas natin ito. So, yun. Yung nalagay ko, guys. Yan. Dalawa yan. Pagkatapos dyan, lahat ng 4 na washer sa cylinder head, ibalik na rin natin. At the same time, yung mga nut na tinanggal natin. Siyempre, ang paghigpit nito, guys, tulad ng ating nakasanayan is ikis-ikis lang, no? Isa sa babaw, isa naman sa ilalim. Kung saan nakapabor sa babaw, halimbawa na sa left side, sa right side naman na bagay sa baba. Para maganda ang paglapat ng ating gasket at hindi siya tumagilid. Pagkatapos mahigpitan natin ng partial yung cylinder head natin, saka natin unti-unting higpitan yung dalawang stud bolt na mataas sa kanyang cylinder block. Yan po ang mga diskarte natin, guys, no? Halimbawa, kung wala kayong mga torque wrench. Basta estimate yun ang lakas ng paghigpit. Kasi dito nakasalalay ang sitwasyon ng ating head at saka block. Kasi kapag makuha yung tamang paghigpit nyo, guys, asahan nyo hindi kayo magkaroon ng problema o aberya kung sakaling makapasok na yung coolant sa ating head at saka block. Kasi kapag may problema yan, guys, asahan nyo magkaroon nyo ng backing, no? Ng pressure. So, yun ang maging dahilan kung bakit nag-overheat or yung ating radiator bumubulwak. Pero kapag wala naman is, ibig sabihin success ya. So, nasapak lang natin ang kanyang block, ang kanyang head. At syempre, i-check natin yung timing niya, guys. Para hindi kayo malito. Itong arrow na ito, guys, na ituturo ko. At itong kunya na ito, lagay ng kunya. Yan po ang kanilang alignment sa timing. So, dapat naka-align ang dalawang yan. So, kapag naka-align dalawang yan, ibig sabihin yung piston natin, automatic nakatap na. At ito naman kanyang cams, ito yung palatandaan niya, guys. So, kita nyo ba parang butod na yan o arrow na yan sa dulo ng cams. Yan po ang palatandaan na nakatap o nakaklose ang ating cam loop. So, ito naman, guys, para hindi kayo malito, merong palatandaan sa timing dito.
So yan, kita nyo ba yung guhit na yan? At the same time, parang tuldok na yan sa kanyang cams. Dapat po naka-align ang dalawang yan. Kapag nakatapat ang dalawang yan, ibig sabihin tama ang ating loop, naka-close ang ating loop, at naka-close ang ating balbula. So nakukuha na natin ang timing ng ating cams. So yan ang araw na yan guys, at yan daan. Yan po ang palatandaan na nakatap ng ating cams. So nakatap ang ating piston, nakatap ang ating cams. Siyempre ang kulang na lang is yung camshaft sprocket. So dapat yung camshaft sprocket is nakatap din. So kapag nakuha nyo na yung timing ng piston na nakatap, yung cams, sprocket, asahan nyo guys, hindi kayo magkaroon ng problema sa pagpaandar na yung motor. So ngayon, temporary kabit mo natin ang kanyang magneto guys na wala pang stator para makita nyo kung saan kayo hahanap ng tamang timing ng ating cams at the same time yung magneto. Sa magneto naman guys, dito nyo makita ang kanyang patandaan kung ito ay nakatap ang ating magneto. Sa magneto, meron kayong makitang imaginary na guhit. So dito sa part nito guys. Sa part na yan is meron kayong makitang nakaumbok na parang arrow. Yan na sa bagay na makina natin. Crankcase. So ito naman makita ka ng imaginary na guhit. Yung guhit na yan at saka dalawang yan dapat nagkaka-inside yan. Wag once nakita yung dalawang yan naka-inside, automatic nakatap na ating piston. Ang kulang na lang ikabit na natin ang kanyang camshaft sprocket. Sa part nito guys, ikakabit na natin ang kanyang sprocket since nakatap na ating magneto, no? At the same time, yung cams, yun, naka-pre-wheel na siya guys, nakalibre. Once nakalibre na yan, automatic, naka-close ang ating loop at nakatap na siya. So, pahilig ko muna ito sa camshaft sprocket guys, kapag nalimutan nyong i-check ang kanyang timing, yung butod na yan na tinuro ko, at butod na likod na parang palatandaan sa likod ng ating sprocket, dapat yun nagkaka-inside ang dalawang yan. Okay. Pag naka-inside ang dalawang yan, automatic, pwede na nyo nang makuha na ng base kung saan nakatapat yung ating sprocket at the same time yung ating camshaft. Kasi ito yung isa sa pinaka-importante na part na pag-assemble ng makina guys, yung tamang timing ng ating markings, no? So kapag nakuha nyo yung mga markings na yan at natandaan nyo lahat, asahan nyo guys, hindi kayo magkakaroon ng aberya o problema sa inyong motor na ina-assemble. So ikot-ikotin nyo lang ang sprocket guys, no, hanggang tumama yung butas at the same time yung timing niya. So yun, tumama ng ating butas ibaba, yung may number 1 at number 2 nasa taas. Kasi yung number 1 is nasa ibaba yan guys, tandaan nyo ha. At dito naman, naka-align yung guhit na yan at the same time yung palatandaan o markings ng ating magneto. So nakatap na din ng ating palatandaan nating cams, yung guhit na yan at saka yung tuldok na yan, naka-align na rin, goods na rin yan guys. So pwede natin ikabit yung dalawang bolt na ating camshaft sprocket. Ilagay na natin ang kanyang dalawang alin na bolt na 4mm guys, no? Kapag naging okay na ang ating timing. Pagkatapos yan guys, ay i-release na natin ang kanyang tensioner tosser para mahigpit na yung kanyang timing chain. Saka natin ipa-final ang pag-lock ng dalawang bolt na 4mm sa kanyang camshaft sprocket. So, ang pag-ikot niyan guys is counterclockwise. Yung pagluwag naman, pag-area na, o pag-angat natin tosser ay clockwise. Yung pag-release naman is counterclockwise. So, saka natin i-final yung dalawang bolt na 4mm. So, kapag tapos na niyang mahigpitan ang dalawang allen bolt na yan guys, saka natin isunod ang kanyang impeller, no? Yung nagsilbing nagdadala ng ating radiator at saka sa coolant. Double check lang natin guys kasi ito malaking problema kapag nalimutan talaga nating higpitan yung dalawang bolt na yan. Kailangan mo natin i-double check at saka i-retightening. So yun, goods na siya at mahigpit ng ating bolt ng ating camshaft sprocket. Next, ang kanyang impeller. At saka yung magneto guys, tanggalin natin yan, no? Kasi kakawit pa natin dyan ang kanyang stator. Sa impeller naman niya is meron talagang guide yan guys ha. Kita nyo ang tinuro ko. Dapat yung guide na yan at yung taba sa gitna ng ating camshaft sprocket dapat nagka-coincide yan at nakasalpak. Kasi dyan po nakasalalay ang pag-ikot ng ating coolant sa ating radiator at the same time sa ating cylinder block. So syempre guys, meron pala tandaan yan guys ha kung naging successful ang ating paglagay ng ating impeller. Mamaya, kapag once na isalpak na natin ang ating impeller na level sa surface ng ating cylinder head. So yan. Wag lang natin itong madali na part nito guys kasi ito yung isa sa pinaka-importante na part
kapag naikabit na natin ng tama ang ating impeller. So, dadahanan na natin ang pagsalpak niyan. So, kapag naisalpak na natin yan, i-check na natin yung level ng surface nating head at yung impeller kung ito ay dumidikit na ba ng 0-0. Kapag dumidikit na yan, ang ating impeller at the same time yung ating head, yan. Yung part na yan guys, ang paltandaan kapag nagdikit na yan ng dalawang, o naglapat na ang dalawang yan. Kapag naglapat ang dalawang yan, meaning to say, yung ating guide ng ating impeller sa gitna ay nakasalpak ng tama. So, kapag naging okay na yon at nakita nyo na nakadikit ang dalawang yan, saka natin ilagay ang 3 bolt na mataas. Okay. At saka natin siya higpitan. Ganun lang guys ang patandaan. Lalo na sa mga nagdi-DIY at nagpaplanong mag-backlash assemble sa kanilang impeller. So malaking tulong itong video ginawa natin guys kasi step by step po ang pag-assemble natin sa makina ng Honda Click 125 Fi. So kapag tapos na yan guys, nalagay na natin ang kanyang impeller, ay syempre ang kulang na lang ay kanyang radiator, ang kanyang magneto stator. So saka natin isasalpak ng dandahan ang lahat ng mga binaklas natin ng mga hose. Yung hose na connect sa block at sa impeller, yung hose naman ng impeller papunta sa ating radiator. At siyempre sa ating mga connection sa ating water joint. Yun. So kapag okay na yan, pwede na natin itong ibalik ang kanyang makina sa kanyang chassis at doon na natin i-continue ang pagkabit sa mga kulang sa kanyang makina. So before that guys, kailangan natin takpan ang ating cylinder head. So before natin takpan yan, lagyan natin ng pampadulas ang mga rocker arms. Kung sakaling matagal makapenetrate yung oil, ay meron na siyang kaunting lubrication. At syempre, hindi na siya maghihinay. Lagay na natin yung 4 na bolt sa kanyang head. So dito naman guys, kahit hindi nakaikis, pwede na. As long as naglalapat yung mga bolt natin. Kasi meron naman yung stopper eh. Kahit na sobra nyo na paghihigpit is meron siyang katapusan ang paghihigpit natin. At hindi masisira ang ating head cover. Kasi plastic lang po yan ang ating head cover guys. So ito na lang kulang para pwede na natin itong ibalik sa kanyang makina. Lagay na rin natin ang kanyang radiator at ang kanyang coolant, pati na rin ang engine oil, throttle body. Yun na lang kulang para mapa-under natin ang kanyang motor. Wow! So yun, tapos na natin maigpitan ang 4 na bolt sa kanyang head. So yan guys, ito yung preview ng ating makina na binuo, no? So na po ang kanyang hitsura. Panggilid na lang ko lang din. Ikakabit na natin kanyang panggilid guys. Throttle body. Yun ang kanyang chassis. Naka-ready na. Para may salpak na natin ang kanyang makina. A few minutes later. So ito na guys, naisalpak na natin ang kanyang makina. So kita nyo ba ang kulang? Yung throttle body niya, siyempre no? At siyempre ang kanyang stator at magneto. Pati na rin ang kanyang radiator. So before natin i-assemble ang kanyang throttle body guys, ilagay mo natin ang kanyang insulator o plastic. Next, ang kanyang throttle body. So ilagay na rin natin ang kanyang dalawang mataas na bolt na 6mm. Itong throttle body ni Bossing ay bago pa lang napalinis sa bayan guys, no. Bago din palit ang kanyang fuel filter. So sabay doon is ang kanyang throttle body at siyempre ang kanyang injector ay pinalinis niya daw sa bayan. Basta yung sabi ni Bossing nakalaga na sa mga 4,000 na bayaran niya yung trabaho na yan guys. Hindi ko alam kung ano pa ibang trabaho ang ginawa ng naunang mekaniko. So ilagay natin ang hose natin o fuel hose. Siyempre lagyan natin ng 2 bolt. Ang silbing hawakan ng kanyang fuel hose. At siyempre salpak lang natin ang kanyang gasolina guys o fuel hose. So paano ba yung salpak? Idiin nyo lang siya sa kanyang injector. Tapos yung blue na plastic na sinikwat natin, i-lock nyo lang siya. Maglalak yan, Okay. makiklik yan. Para tandaan nyo na nakalock na ang kanyang gasolina. Tik!
Yun. Next naman, ilagay na natin ang lahat ng mga sakit na tinanggal natin sa kanyang injector, kanyang TPS, at the same time ang kanyang IEC. Unahan natin ilagay ang sakit ng kanyang IEC, guys, sa ilalim ng kanyang TPS. So, hindi na kayo magkabaliktad dyan kasi nga is may guide bawat sakit yan, guys. Di yan magkapareha ang laki. So, wala kayong dapat ikabahala sa mga nagdi-DIY. At syempre, yung plano pa lang magbakla sa symbol. So, hindi kayo malito yan, guys, kung nalimutan yung saan nakalagay yung mga sakit na yan. So, syempre, tapos na natin pagka-symbol ng kanyang throttle body. Ang next na naman natin gawin, guys, lilipat pa tayo sa kanyang panggilid. So, itong itsura ng ating stator assembly pagkatapos ating malinis. At ito naman ang itsura ng kanyang stator, guys, pagkatapos natin siya nalinis at bago pa lang natin nabaklas. Ganun po siya ka dumi talaga. Wow! So, malinis na natin yan, no? Malinis na yan. At hindi na at syempre masaya na rin si Bossing sa naging itsura ng kanyang makina, guys. Kasi pinagpaguran talaga natin ang paglilinis ng kanyang crankcase at lahat ng mga pisa na dapat nating nililinis. So, kapag tapos na natin malagay yung kanyang stator, ilagay na natin yung tatlong alin na bolt. Huwag natin kalimutang higpitan ang tatlong alin na bolt na yan. Kasi delikado yan kapag maluwag yan, guys, sa area yan. Masisira pa ang ating magneto. So, pag tapos na malagay yung tatlong bolt, saka na natin ilagay ang kanyang bolt ng kanyang CPK sensor pala. Nasa ilalim na bahagi ng kanyang stator. So, allen bolt din na malapad ang kanyang CPK sensor. So, next is lagyan na natin ang kanyang plate ng kanyang socket or harness ng kanyang CPK sensor at saka stator. Sa part na yan, guys, yan. So, dyan po, dumaan yung socket niya sa tagiliran na yan. Ilagay na rin natin ang kanyang plate. Purpose niyan is para hindi kagalaw yung mga wire at matatamaan sa ating magneto. Yan po ang magiging stopper ng ating harness. So, kaya natin higpitan, double check. Next ay siyempre ilagay natin ang kanyang magneto. Yun. Pagkatapos may salpak natin ang kanyang magneto. Next, ilagay natin ang kanyang washer, ang kanyang nut, at higpitan na natin. Next, ilagay na natin ang kanyang propeller. Yung fan pala. Sa fan naman, guys, is meron siyang palatanda na letter T o arrow. So, dyan nyo hanapin yung timing mark ng ating magneto. Nakita nyo ba yung imaginary na guhit na yan, guys? Dyan po nakatapat yung parang triangle na yan. Kasi yan po ang kanyang timing. So, meron timing din, guys, sa ang kanyang fan, ha. Baka nalimutan nyo, ha. Pasensya na kayo sa mga manok. Maingay talaga ang manok ng aming kapitbahay. Ayan, ipitan natin 3 bolt. Next naman ay siyempre yung radiator niya mismo, no. Ilagay na natin. Sa kanyang radiator naman, guys, is meron ng 4 na bolt, no. Meron 2 hose na malaki. Sa ilalim at saka sa ibabaw. Yun na-connect sa kanyang water joint. At saka sa isa naman sa kanyang impeller. Yung hose naman na maliit, yan po ay sa kanyang na-connect sa ating reserve. Medyo may ano pa, no? Kasi nakasagabal yung hose na malaki. So, nakabit mo natin ang kanyang mga hose, guys. Yun. Tapos, lagyan natin ang 4 na bolt. So, konti na lang. Coolant na lang at saka oil ang kulang para maparandar natin ang kanyang motor. Malaki-laki na rin ang gastos ni Bossing, guys, no? Kasi nung nakaraan daw, nakagastos siya sa bayan ng mga 4,000. Mayroon pa siyang nagastusan sa isang shop doon sa mga 5,000 o 6,000 pa yan. At ito na nga, isa sa mga problema talaga is yung na-overhaul pa ang kanyang makina. So, yun nga, guys. Tapos na nating malagay. Next is ang kanyang coolant. Lagay na natin. So, kahit anong coolant, guys. Mapa-Yamaha pa yan, mapa-Honda pa yan, Kawasaki. Basta importante, may coolant ang ating radiator. Next naman, ang pinaka-importante is ang kanyang engine oil.
ilagay na natin. So, Shell po ang ginamit na engine oil ni Bossing. Shell Advance lang sa kalam. Baka naman. So, yan. Tapos na natin malagay ang kanyang engine oil. Takpan natin, guys. Ito na yung pinakahintay natin. Ang mapaandar natin ang kanyang motor. Siyempre, before natin paandarin ang kanyang motor, guys, ay hindi ko muna nilagay ang kanyang muffler para to make sure talaga na marinig nyo na mandar talaga ang kanyang motor. Saka natin lagay yung muffler pag once naging okay na ang ating makina. At ikabit na natin yung kulang sa kanyang motor. O natin ang susi. Let's go! Kabit na natin ang muffler, guys, para marinig nyo na ang tunog ng kanyang makina. Yung pinaling tunog. Since umandar ang kanyang motor, guys, at tapos na natin may kabit ang mga dapat itikabit, before ko perinig sa inyo, guys, ang final tunog ng kanyang makina ay siyempre parinig ko muna ang tunog ng makina ng kanyang makina na hindi pa natin siya in-overhaul. So ito yung tunog na, guys, pakinggan nyo. Ito naman ang tunog ng kanyang makina pagkatapos natin mapalitan ng bagong connecting rod. Let's go! Pag yung motor ay naka-experience ng ganong tunog, walang ibang salarin kundi connecting rod. Yun lang, guys, no, sa araw nito, maraming salamat. Sana may tulungan kayo sa ginawa ko din ito. Ride safe, God bless. So, kung tingnan po tayo, shout out, pinapakasama ng mekaniko at ang aming napakapoging kapitbahay. Ayos.